Amen. So welcome sa ating morning revival preview. At ang schedule natin ngayon ay week 3, day 3. So umpisahan ko na to. Daniel 3:17 to 18. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the blazing furnace of fire, and he will deliver us out of your hand, O king. But if he does not, let it be known to you, O king, that we will not serve your gods, nor worship the golden image that you have set up. So matatag ang desisyon nila, Daniel, na kung saan sinasabi nila na sapagkat tinatakot sila ni Nebuchadnezzar na kung hindi sila yuyukod sa samba dito sa gintong imahen na ginawa niya, sila ay itatapon sa hurno ng apoy. So matinding pananakot to at matinding pagbabanta. Sino bang tao ang hindi matatakot dito? Pero itong mga kabataang mandaraig, matatag ang kanilang desisyon. No? At sinabi nila na ang Panginoon na kanilang sinasamba ang magliligtas sa kanila sa hurno ng apoy. So para bang sinasabi nila na hindi sila natatakot sapagkat meron silang Diyos na may kakayahang iligtas sila. Pero sinabi rin nila, kung sakali na hindi sila iligtas ng Diyos mula sa apoy, hindi pa rin nila sasambahin yung gintong imahe na yan. Ay, dako, ang tatag. Ibig sabihin, hindi sila takot mamatay. Pero umaasa pa rin sila na ililigtas sila ng Panginoon. At sa madalit salita, itong si Daniel at ang kanyang mga kasamahan, no, ay desidido talaga na huwag sambahin yung gintong imahen ni Nebuchadnezzar. Kaya matatanto ninyo gaano katibay, gaano katatag ang mga mandaraig na ito, na karapat-dapat na maging kinatawan ng Panginoon sa lugar ng Babylon, sa gitna ng ganyang klaseng kapaligiran. Isang kapaligiran na punong-puno ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang Diyos ay nakatamo ng mga tao na hindi yuyukod, no, sa kabila ng mga pagbabanta. Amen. So, 23, and these 3 men fell into the midst of the blazing furnace of fire bound up. Talagang nilagay sila doon. Hindi sila tinatakot. Sapagkat tinanggihan nila na sambahin yung gintong imahen ni Nebuchadnezzar. Si Nebuchadnezzar hindi nagbibiro. At talagang hindi lang siya nananakot. Talagang tinapon niya doon sa hurno ng apoy itong si Daniel at ang kanyang 3 kaibigan. So, ano nangyari? So, basahin natin kung ano nangyari. In Daniel 3, Satan's strategy was to seduce the young overcomers among God's defeated elect in the worship of idols through Nebuchadnezzar's blindness. Nebuchadnezzar made a great image of gold, 60 cubits, 90 feet in height, and set it up in the plain of Dura in the province of Babylon. Verse 1, Nebuchadnezzar sent word to assemble the high officials and all kinds of officers and all the rulers of the provinces to come to the dedication of the image that he had set up. And he commanded all the peoples, nations, and languages to worship his golden image. Whoever did not fall down and worship was to be thrown into the midst of a blazing furnace of fire. So ito ay batas na ginawa ni Nebuchadnezzar pagkatapos niyang ilagay yung imahe na kanyang ginawa. Napakalaking
piraso ng ginto. So, sinasabi sa atin, ang sukat nitong imahe na ito na yari sa ginto ay 60 cubits, 90 feet. Oh, ang taas. 90 feet. Ginto yan. Yaman. Isang imahe na yari sa ginto. Sobrang napaka-great, napaka-valuable itong imahe na ito. At pagkatapos maisagawa yan, inutos niya. Lahat dapat sumamba, yumukod dito sa imahe na ito. At ang sino man na hindi yuyukod dito sa imahe na ito ay paparusahan ng kamatayan. Yan ay ang paghahagi sa kanila sa naglalagablab na hurno ng apoy. So, napaka-satanic ng batas na ito. At sigurado tayo, ito ay isang pagsasagawa ni Satanas noong kapanahunan na yan. Kung hindi galing ito kay Satanas, na gumawa ng isang ganyang tinding imahen, no? At naggumawa ng isang batas na ang hindi sasamba dyan, yuyukod, no? Ay itatapon sa hurno ng apoy. Kung hindi galing kay Satanas yan, sinong pinanggalingan yan? Sigurado na si Satanas. Pero, alam niyo kasi yung mga negatibong bagay na ganito, lalong nagpapadakila sa Panginoon. Lalong nagpapakita sa kanyang kaluwalhatian. Hindi yung imahen ang nagbibigay ng kaluwalhatian, kundi yung apat na tao na matitino ang isip, subalit matatag ang pananampalataya. At itinalaga ang kanilang sarili na maski na mamatay sila, itapon sila sa mga ganyang lagablab ng apoy, hindi nila sasambahin ito. Kaya naantig yung puso ko pag may mga ganito. At minsan iniisip natin, hindi natin kaya yung ganyang kadakilaan. Hindi natin kaya na ibigay yung ating sarili at hindi matakot sa ganyang mga bagay. Pero mga kapatid, naniniwala ako na ang tapang at tatag nila, Daniel at ng tatlo niyang kaibigan, ay ang Panginoon mismo. Amen. So patuloy tayo magbabasa. Daniel's three companions, the young overcomers among the Jewish captives, stood against the devilish worship and were accused by the Chaldeans. The Chaldeans were jealous of Daniel and his companions and took their refuse to worship the golden image as grounds to accuse them before Nebuchadnezzar. So may mga tao nung panahon na yon na nagseselos. Nagseselos sila kila Daniel. At nung nakita nila, talagang ginamit nila yung pagkakataon na at alam din nila siguro na hindi talaga sasambat yung apat na ito. Kaya yan ay naging isang batayan ng kanilang pag-aakusa. Inakusahan nila ang mga mandaraig sa harapan ni Nebuchadnezzar. At ito ay alam nila magiging sanhi ng kamatayan ng apat na ito. Tuwang-tuwa sila dyan. So today's reading na ako. Nebuchadnezzar in rage and fury tempted the young overcomers by giving them another chance to worship his golden image with the threat of overthrowing them into a blazing furnace of fire. Alam niyo kasi si Nebuchadnezzar, alam ko mahal din naman niya yung mga mandaraig na yan. Meron siyang talagang puso na alagaan sila. Kaya lang, sinuway nila yung gusto ni Nebuchadnezzar, kaya sobrang nagalit si Nebuchadnezzar sa kanila. Pero ganun pa man, di ba? Binigyan pa din sila ng pagkakataon na kung hindi nyo kung talagang yuyukod kayo
O yuyukod kayo, maski na tinanggihan nyo na ito, no, maski na tinanggihan nyo na ito, at nakita niya na talagang matatag sila, binigyan pa rin niya ng chance, pagkakataon, no, itong mga overcomers para hindi sila mamatay. Di ba? So, yung pagkakataon na yan, mga kapatid, hindi yan awa. Hindi yan awa. Hindi yan nagpapakita na si Nebuchadnezzar ay mabuting tao. Hindi. Yan ay galing kay Satanas na awa upang pilitin niya, tuksuhin niya. Ito sila Daniel na sumamba do sa Diyos-Diyosan. So, meron ako mga kwentong nadinig na ganyan. No, na tumangging sumamba yung martyr. Tumanggi siyang itatwa ang Panginoon. Pero yung mga tao, yung pinakiusapan pa rin nila yung tao. Ayaw ka namin patayin. Wala ka namang gagawin. Itatatwa mo lang si Jesus. Sasabihin mo lang, hindi mo siya kilala. Go ka na. Yun lang. Oo, maawa ka sa sarili mo. So, kala mo mga maawain yan. Kala mo mga mababait na tao yan. Nagbibigay pa ng chance para mabuhay sila. Hindi. Yan ay isang pagtukso na galing kay Satanas. Pero purihin ang Panginoon. Ang kanyang mga mandaraig ay matatag at hindi kayang tuksuhin. Hindi kayang tuksuhin. So, yan yung maganda dito. So the three overcomers answered, "If it be so, our God, whom we serve, is able to deliver us from the blazing furnace of fire, and he will deliver us out of your hand, O king." Their response to Nebuchadnezzar was impolite and very bold. Yet there was still another of the natural thoughts in their response. They said that God was able to deliver them from the blazing furnace. Actually, God did not need to deliver them from the furnace. He kept them in the furnace and made the fire of no effect. So maganda yung sinabi rito. Bagamat sinasabi nila, inaasahan pa rin nila na sila ay ililigtas ng Diyos mula sa hurno ng apoy. Alam nila kayang gawin niya ng Diyos. At umaasa sila, naggagawin ng Diyos na iligtas sila. Maraming pwedeng gawin ng Diyos para hindi sila mailagay doon sa hurno ng apoy. Subalit hindi iyon ang ginawa ng Diyos. Hindi niya niligtas sila mula sa hurno ng apoy. Kundi ang ginawa ng Diyos ay iningatan sila. Iningatan sila sa gitna ng hurno. At ginawa niya ang apoy na walang dating, walang epekto sa kanila. Mainit yan, sobrang init yan. Pero nung nilagay sila, parang wala. Sa pananaw ko, yung apoy na naglalagablab, 7 beses na pinatinding init. Parang yung espiritu, 7 beses na pinatindi. Dito yung apoy na hurno ay 7 beses din pinatindi. Pero maski na sagad ang init niya, nung nilagay sila Daniel doon, wala silang nararamdaman na init. Wala silang nararamdaman. Ibig sabihin, hindi sila niligtas ng Diyos mula diyan, kundi pinayagan na madala sila diyan. Pero ang ginawa niya, yung apoy, inalis niya ang init. At walang nangyari sa kanila. Sinong kayang gumawa niyan? Ang Diyos. Pero kung hindi man ginawa ng Diyos yan, hindi pa rin nila sasambahin yung imahen. Alam niyo kasi yung alam ko tayo minsan, may mga kasunduan tayo sa Diyos eh. Alam niyo ba yung mga tao nakikipagkasundo sa Diyos? Sasabihin nila, Panginoon, hindi na ako nagmi-meeting hindi regular eh. Pero, Panginoon, pag ginawa mo itong bagay na ito sa buhay ko,
paglilingkuran kita. Mag-a-attend ako ng meeting. Pag ginawa mo ito. So yan yung mga yung mga challenge sa Diyos. Kung hindi ginawa ng Diyos, ibig sabihin, hindi ka na maglilingkod sa Panginoon, hindi ka na pupunta sa meeting, hindi ka na maghahabol sa Kanya. Yung mga ganyang bagay ay hindi katapatan sa Panginoon. Ang isang believer, maging maganda o masama ang kanyang kalagayan, dapat hindi siya magbago sa Diyos. Siya ay dapat maging katulad ng mga mandaraig na ito. So, ganyan ang gusto ng Panginoon. Sa gitna ng anumang sitwasyon, kaya mong tumayo sa Panginoon. Hindi ka umaatras. Amen. So Nebuchadnezzar was filled with fury, and the countenance of his face was changed toward the young overcomers. He commanded that the furnace be made 7 times hotter than usual, and that certain mighty men in his army bind the overcomers and throw them into the blazing furnace of fire. Amen. So ito yung kalupitan na ginawa ng hari sa kanila. Yung nakita niya na hindi niya makukumbinsi itong mga mandaraig na yumukod sa kanyang imahen. Inutusan niya yung apoy, yung kanyang mga kawal na patindihin ang init nito 7 beses. Alam niyo, sa init nito, yung mga nagdala kay Daniel sa apoy, namatay sila, nasunog sila. Siyempre, hindi naman nilang intention na masunog sila, pero talagang sobrang tindi, 7 beses na. Ibig sabihin, ginaktungan niya ng ginaktungan, o baka, pinahanginan, o anong pagpapalakas meron yan. No? At maging yung nagtali sa kanila, nagtulak sa kanila dyan, namatay tuloy sa init. Pero sila Daniel at ang kanya 3 kasamahan na siyang ihinagis talaga dyan ng direkta. Ano nangyari? Wala lang. Wala lang. This 4th one was, okay. So sabi, pero ito ang maganda. Okay. Nebuchadnezzar, okay. Sinasabi ni Nebuchadnezzar, nung tinignan niya sila Daniel, samantalang sila ay nandoon sa apoy, sigurado sa isang distansya, pwedeng tinignan niya. At gusto rin niya makita na itong 4 ay matupok at mamatay. No? Natutusin, hindi naman siya nagmamalasakit sa kanila eh. Si Nebuchadnezzar, mga kapatid, ay kinatawan ni Satanas. Tandaan niyo, siya ay katulad ni Satanas sa panahon na yan. At nakita niya kung paano sila Daniel ay hindi nasunog, no? At nakita niya, ang kanya nakita ay ito, sabi niya, nakita niya ang 4 na tao na nandoon, kalag. Okay. Okay. So, 4 na tao ang kanya nakita na lumalakad sa gitna ng apoy. No? At sila ay hindi napahamak. Okay. At ang ika-4 na nakita niya, merong ika-4 na nakita siya. Ibig sabihin, 4 lahat ang nakita niya. At yung ika-4, sabi niya gano'n, kakaiba. Siya ay parang anak ng mga Diyos. So yun yung pagka-describe niya. Hindi niya kasi kilala ang Panginoong Jesus. At wala siyang alam. Ang nakita lang niya, merong isa dyan sa 4 na yan. Nakatulad ng anak ng Diyos. Mga Diyos ang sinabi. And then this 4th one was Christ. This 4th one was Christ. Christ had come to be with his 3 suffering, persecuted overcomers, and to make the fire a pleasant place in which to walk about. So
So, anong ginawa ni Kristo? Anong ginawa ni Kristo? Hindi sila inalis doon sa apoy. Kundi pumunta siya dyan, sinamahan siya. At sa kanyang presensya, no, ang lugar na yan na nakakakilabot ay naging isang kaaya-ayang lugar. So, yun yung gusto ko rito. At parang sinasabi natin na anumang lugar, kung si Kristo ay nandyan, ang lugar na yan ay isang kaaya-ayang sitwasyon o lugar. O pwede natin sabihin, maging sitwasyon. Isang sitwasyon na nakakakilabot. Sitwasyon na mapanganib. Sitwasyon na nagbabanta. Bumabagyo, kumukulog, kumikidlat. Pumuputok ang bulkan. Nakakatakot na lugar. Pero kapag ang Panginoon ay pumunta dyan, sinamahan ka. Yang lugar o sitwasyon na yan ay magiging kaaya-aya, pleasant para sa iyo. Amen. Okay, so our natural thought is that we need to leave the fire of our circumstances. We may think that if we have a troublesome husband or a troublesome wife, we should pray and ask God to deliver us out of such a situation. But the Lord would say, I do not like to deliver you from this situation in your married life. Instead, I will keep you there and I will come and make your environment a pleasant place. So, yung binigay na halimbawa, yung buhay may asawa. Kung minsan ang buhay may asawa ay parang apoy, para ka nasa furnace of fire. At mananalangin ka, sasabihin mo, Panginoon, palayain mo ko dito sa ganitong sitwasyon. Hindi ko kaya to. Ang hirap, lalagablab, napaka-unpleasant ng situation. Sasabihin ng Panginoon, hindi kita iaalis dyan. Pero anong gagawin niya? Sasamahan ka niya. Amen. Sasamahan ka niya sa ganyang sitwasyon at gagawin niya ang iyong sitwasyon o kinalalagyan na isang kaaya-ayang sitwasyon. So, ibig sabihin nito mga kapatid, ang buhay natin ay umaabot sa isang sitwasyon na katulad ng isang naglalagablab na hurno ng apoy. No. Ang dahilan, dahil wala ang Panginoon sa ating sitwasyon. Kung nandiyan dyan siya, hindi magiging ganyan yan. Kaya dalin mo ang Panginoon. Dalin mo siya, ayain mo siya. Huwag ka manalangin na, Panginoon, ialis mo ako dito. Kundi ang tamang panalangin, Panginoon, samahan mo ako. Dalin mo ang iyong presensya sa aking kinalalagyan upang ang sitwasyon ko ay maging kaaya-aya. Anumang bagay, Panginoon. Kapag kasama kita, lahat ng bagay ay kaaya-aya. Amen. So when the enemy throws us into the furnace, we should realize that we do not need to ask the Lord to deliver us. He will come to be with us and take care of us in our suffering, making our place of suffering a pleasant situation. As the Lord was with those suffering overcomers in Babylon, so He will be with us in our suffering today. Amen. So ganun din naman yung mga panahon ng ating mga pagdurusa. Panahon ng ating paghihirap, panahon na nasa mga sitwasyon tayo na hindi kaaya-aya. Okay. So ang Panginoon, madalas hindi kanya iaalis sa mga ganyang sitwasyon. Pero ang pinakamaganda ay sasamahan kanya. Sasamahan kanya at gagawin ang buhay mo na isang buhay na kaaya-aya. So ito ang paraan ng Panginoon kung paano tayo iligtas, kung paano tayo pagpalain, kung paano tayo ingatan. Ang paraan ay ang samahan tayo. So, maganda itong message na to. Salamat, Panginoon. Pinakita mo ang isang prinsipyo
na sa panahon ng anumang mga bagay sa buhay namin, maging ito ay mga pangyayari na hindi kaaya-aya, pangyayari na kung saan kami nagdurusa at nahihirapan, Panginoon, makita namin ang paraan ng kaligtasan ay hindi maalis kung saan man kami naririyan, kundi ang paraan na samahan mo kami. Samahan mo kami upang gawin mo ang aming buhay na isang kaaya-ayang buhay. Salamat, Panginoon. Amen.